Ito yung Star Mine Suspension Bridge dito sa Drumheller, Alberta, Canada. So ito'y located siya sa probinsya ng Alberta dito sa Canada at siya ay sa town ng Drumheller. Ayan. Alam nyo ba na ang bridge na to, isa siyang suspension bridge na itinayo o ginawa noong 1931. Ayan. So ginawa siya noong year 1931 para sa mga trabahador ng coal mining dito sa Drumheller. So ito yung parang tulay ng mga coal miners. Ayan, para lumipat dyan, in between ng ilog na yan, para sa mga manggagawa. At ito'y kinikip na lang nila, has a historical value. Tsaka parang souvenir ng Drumheller sa kanyang mga coal mine workers. Parang kinip nila ito as a tourist spot and at the same time to commemorate, parang pag-alala dun sa historical history ng Drumheller na ito ay isang dating coal mining area. Yan. So, pasukin natin itong suspension bridge na to. Ayan. So, ayan. So, tawirin natin siya. Ako, nakakalula siya. Umuuga-uga. Nakakatakot. Ayan. Nakakatakot. Hawak na mahigpit sa cellphone. Baka mahulog yung cellphone ko. Ayan. Kita nyo, ayan o. Ayan pa. Ayan. Ang ganda, no? So, itong bridge na to, ginawa talaga siya para sa mga manggagawa ng mining ng coal mining dito sa Drumheller. Ayan yung mister ko. At ayan naman yung aking anak. So, ginawa talaga siya para sa coal miners. Yan. Para meron silang tawiran. Kasi ayan o, parang dito yung minahan yung area na yan. Tapos tatawid sila doon, parang umuwi na sa kanilang mga bahay pagkatapos ng trabaho o sa kanilang tirahan. Ayan. Ngayon dito, na lang to, kinikip na lang nila as a tourist spot. At saka to commemorate, parang alaala na minsan noong 1931 at saka nung mas maaga pa sa 1931 na itong lugar na to ay dating minahan ng coal o dating coal mining area. Ayun yung aking kapatid. Nag-enjoy ka ba? Nako, eto, gusto akong kasama nito sa mga libot nag-enjoy siya. Yung bumalik pa siya, pauwi na siya, bumalik pa. Mag-picture tayo dito? Yan, magyaya siya mag-picture. Ganda, no? Ko kakatakot, baka mahulog yung phone ko. Ayan, oh. Talagang kinip yung original format ng suspension bridge na to. Ayan. Galing, no? Ayan. Ang ganda ng view. Ayan, dito. Kahit mahulog yung phone ko, kaya natin pulutin dyan. Ayan. Ganda, no? Yun, no? Medyo red pa yun, no? Di ba sa Pilipinas meron tayong pagganyan ng kulay ng lupa? Yan yung ginagawa nating mga palayok. Yung mga sinaunang palayok. Tsaka yung mga ginagawang yung taniman ng mga halaman. O yung something na gamit sa bahay pangluto na made of clay. Pag ganyan ang kulay ng lupa, di ba? Yan. So, ganda. Ayan. Ayan. O, so, alam nyo ba na yung area na yan, dinaan namin dyan, maraming mga jack pumper yata ang tawag to, or jack pump. Kasi di ko alam kung hindi ako nagkakamali. Kasi maraming langis. Ayan. Maraming langis dito kasi nga dati itong lugar ng maraming
dinosaurs million of years ago. Ayun yung dating, ayun oh, yun, dun sila dating nagmimina, ayun yun oh, yung spot. Kinip pa nila yung mga kahoy na ginamit nila sa pagmimina oh. Ang galing no. Ayun oh, lalaki ng mga poste. So, parang mas matibay pa nga yung mga sinaunang structure nun. Imagine mo, simple lang yung, kita mo ayan oh, mga malalaking tornilyo no. Imagine noong unang panahon, wala man silang mga makinaryong malalaki pero nakakagawa yung mga tao ng mga matitibay na bridges, roads, nagawa lang ng tao na wala mang machine. Mas matibay pa ngayon kasi until now nag-e-exist eh. Marami pa rin nag-e-exist. Ginagawa na lang mga tourist spot. Ayan. Pero siguro may kaunting yan, kakayan, siguro renovated na yung parting yan. Pero laki ng mga posting ginagamit, no? Alam nyo ba yung mga black na ganyan? Yan yung mga ano, usually mga fossilized na halaman yan. Thousands or million years ago, may mga halaman dyan na ano, nabulok, naging acidic, nabulok dahil nga sa swamp area, di ba? Tapos tumagal, naging ano na siya, naging fossilized or naging ano bang tawag doon? Nagiging stone. Nalaman ko lang doon sa isang pinuntahan naming tourist spot na yung palang halaman, pag pala nabulok yan, tapos inabot ng million years ago, dahil sa mga chemical reaction, acidic reaction or acidic water, nagiging ano pala sila, rock. Tapos nakita naman yung sa isang video ko, yung kahoy, fossilized na wood, nagiging bato rin pala sa katagalan. Alin ang coal? Teka, andito yung aking walking dictionary. Rhea, samahan mo ko, ano? Alin ng coal dito? Ako hindi ko talaga alam ang coal, pero yung kapatid ko alam niya. You know that that's not trespassing. It used to be a coal mine. That is coal, look. Oh, yung daw no trespassing na yan daw yung mismong coal mine. Ate, ito yung coal no, ayan no. So para pala siyang uling no. Nasusunog ba to? Yeah. Mini-mini nila habang nasusunog, habang mainit. They used to use that to do to get electricity. Parang uling din. Yeah. Oo, pinapaapoy. Oh, ito palang sample ng coal. Alam niyo, ngayon lang ako nakakita ng face to face ng coal. Ito daw yung real coal. Oh, tingnan niyo yung aking kapatid. Sabi ko na eh. Kaya gusto ko itong kasama sa mga vlog ko kasi mahusay siya sa mga gato. Ano siya, mahilig siyang magbasa. Kasi sa ano siya, dati siyang librarian sa UST at saka sa iba-ibang school sa Maynila. Siya yung chief librarian, so mahilig siyang magbasa. Kaya alam niya, oh. Ayan. Hindi ko alam na, akala ko ordinaryong uling lang to. Ito pala yung coal. Ganyan pala yung coal. Talagang para siyang uling, kaya lang ang kaibahan niya sa uling, mas ano siya, mas hard, mas bato yung itsura niya. Matigas-tigas siya. Yan pala yung nagagawang electricity to na. Ayun, nagagawang electricity yung coal. Ay, ano ba pinaka-purpose ng coal? Bakit nila minimina? To give electricity. Oh, tsaka sa mga tren, no? Oh, ayun. Ang purpose pala ng coal, ayan, kulay itim siya. Ay, ano na yan, nadurog na yan. Pero usually parang bato rin yung laki ng coal eh. So, ang purpose pala ng coal, kaya minimina nila noong unang panahon dahil nga, ito yung ginagawa nilang source of energy sa electricity. Tsaka sa mga tren, di ba yung tren? May ano yan, binubuhusan nila ng parang uling, yung mga, lalo yung mga sinaunang tren, yung pag pinapaanda nila malapit sa makina, nilalagyan nila ng maraming uling na pinaaapoy para nga tumakbo yung tren. Ayan yung ganyan, yung mga coal. Kaya tinatawag nilang coal mining, minimina nila yung coal na yan para gamitin as a source of energy para mapatakbo yung mga tren at magkaroon ng electricity nung unang panahon. Ayan daw yung dating minahan, yan binakuran. Dati palang minahan yan. Diyan sila nagko-coal mining. Ayan po, may mga bakas pa ng mga sementadong siguro, mga banyo yan o kung ano-ano pa. So, 1931, yung ito na ginawa yung bridge na yan. Ayan, yan talaga ang sample, good example ng coal. So, ayan. Kaya pala yung tubig dito medyo malabo. Ayan o, parang may itim-itim uling. Yan pala yung coal. Ayan o, maitim. Parang maitim na lupa. Pero may pagkabato siya. Pero ito, pag inapoy mo yan, nag-aapoy yan. Wala kayang ahas dito. Pero walang ahas dito sa Canada, di ba?
Promise. Meron daw ahas dito? Yung ano, yung buntot. Saan ka naririnig? Banda doon, kaya nga no trespassing. Oh, may naririnig daw yung kapatid ko sa area na yung parang yung sound ng buntot ng rattlesnake. Eh, ang alam ko kasi dito sa Canada, wala namang ahas halos dito na venomous. So sinabi nang yun, imbes na maglalakad ako ng todo-todo rito, ingat-ingat tayo baka mamaya ito yung dating minahan dito sa Drumheller. Ayan, minahan. Yung ang parting yun yung parang ginagawang clay. Feeling ko yan yung lupang ginagawang clay sa atin, yung mga ginagawang banga, palayok, ganyan, yung mga pinaglulutuan sa atin, yung mga sinaunang pagluluto na made siya sa mga lupa or clay. Ayan. Ayan, ang daming mga bumibisita rin dito. Ayan. So, nakakita ko ng ito isa itong coal. Ayan. So, alam nyo ba na ang coal ay isang dating puno? Alam niyo yung puno, yung mga namatay na puno na nabaon sa lupa ng matagal na panahon, as in million years, na naging fossilized hanggang sa maging bato. Ayan. At sometimes ito'y nagiging coal na ginagawang parang uling. Pero ang coal ay ang kaibahan sa uling ay ito'y bato, ayan o. Pero nagagawa siyang na napapaapoy siya. Ayan. Ayan. Ayan ang dami ng mga tao. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe.